This morning we'll continue to study about some false doctrines na gitudlo in some churches. The Bible calls it damnable heresies. There are teachings nga kinahanglan ma-aware ta, kinahanglan makabalo ta. Amen? We should know what is the right doctrine so that we will know unsa ang sayop nga mga doktrina. Amen? Pwede maari ng whiteboard. Asas ba doon? Asas ba doon? Oh. Hello ko sa whiteboard. Alright. Atong hisgutan na nato last Wednesday ang pipila ni ini. So usa nga butang atong nahisgutan is kaning doctrine sa millennialism. Unsa ning millennialism? Dunay nagtudlo ani nga si Jesus Christ dili na mo hari sa kalibutan for 1,000 years. No, doon na po'y uban nga nagtudlo nga nahuman na. Human na daw si Christ, mihari, mo nang dili na muhari. Now, doon na po'y nagtudlo nga karon si Christ, mi-reign na. Now, ang Bible, yung mga kaigsunan is, ang events is, God is a God of order. So, ang naa sa Bible nga order, ang millennium or kaning 1,000 years nga mo reign si Christ, mahitabo ni after na sa rapture. So, unang mahitabo is rapture. Wala pa may rapture. So, it means, wala pa yung millennial reign. Amen? So, this is a false teaching. Kaning millennialism. And then another thing, gamay lang ni nga recap sa atong nahisgutan last Wednesday, kaning the teaching of annihilation. Okay, ang nagkupot ani nga doktrina ang mga saksi ni Jehovah. This is a false doctrine. No? Kaning teaching is a teaching di sila mutuo nga dunay literal nga impierno. So walay literal nga lake of fire. So dili daw tinuod nga dunay eternal place of torment. But that is false tungod kay ang Bible nag-isgot man og impierno. In fact, mas daghan many times i-mention ang word nga impierno or ang word nga punishment nga connected mga kaigsunan sa impierno. Because God wants the people to be reminded or to be aware nga dunay coming nga judgment. So this doctrine of annihilation is a false doctrine. Mao ni doktrina sa saksi. Muna ang saksi, ang makaadto sa langit nila, ang makaadto sa langit is only 144,000. The rest, anhira din sa kalibutan. They call it paradise. But that is false. Because the 144,000 were from the 12 tribes of Israel. Hello, amen? Nagamiton sa Ginoo to become witnesses. Now, unang di na tinuod nga ang makaadto sa langit 144,000 ra. Pamita na ang ilang teaching, ang uban nila anhiras kalibutan. Hello? Unya kani kalibutan na kay sunugon man ni. I-destroy man is Ginoo. Amen? I-destroy is Ginoo. So, that is a false doctrine. Then ikatulong atong naisgutan last Wednesday night
is about apostolic signs and wonders. So, ang mga kaning signs and wonders, dili na ni effective karon. Wala nini gialaw sa Ginoo karon. Sa time nga wala pa na kumplito ang Bible, sa time sa mga apostles, gitagaan sa Ginoo ang mga apostles o authority, gitagaan sa Ginoo power that they can cast out devils. Pwede sila mangayo o masakiton. But right now, wala na gialaw. Amen? Wala na gift of healing. Are you with me? Amen. When the Bible is complete, na nagtuo ko, nag-angatong pagtuo mao ni. Mutuo ta nga ang Ginoo makaayo. Amen. Amen. Mutuo ta nga ang Ginoo makahimog milagro. Pero di ko mutuo nga ikaw nga tao makahimog kag milagro. Amen. Are you with me? Let us differentiate aning apostolic signs between answered prayer. Doon na tayo mga gihangyo, gipangayo sa Ginoo, giampo, nagitubag sa Ginoo. Sampo, nasakit ka, nagampo ka nga maayo. Giayo ka sa Ginoo. O gigamit sa Ginoo, ang tambal nga imong giinom. Ang doktor na nagatimanay mo. These are instrumental nga gigamit o gamiton sa Ginoo to provide healing. Nga ang atong prayer, tubagon sa Ginoo. Amen. Hello, amen? Di puntaan ang extreme, like the Jesus Miracle Crusade. Nga, bisag kamatyuno na, di mo ato hospital. Di mo inom o tambal. You know what? Dili na kay pagtuo. Dili na pagtuo. There is a thin line, as I have said, between faith and foolishness. Yes, right. Ang mga doktor, gitagaan as Ginoo kaalam. Amen. Amen? Kanang ilang giiskwilahan og more than 10 years. Amen? That is wisdom. Nagitun-an nila ang lawas sa tao. Amen. Amen. O itaw kung naa kay sakit, ang imong adtuon, doktor yun nga tinuon. Ato ka ng albularyo, wa nga kalibutan. Amen? Tama ta? O? Tuthuan ka, orasyonan ka. Wala, dili na iyas Ginoo. Kanang orasyon, iya nasiyawa. Amen? Mao na yung mga sorcerers, imo ng Bible. O, mao nang karong Kristohano na ta, inaw, nga di ka mo adto dito. O, adto kas mga ngayog yun. So kaning apostolic signs and wonders, mga kaigsunan, is no longer effective today. Another nga atong isgutan, nakataron sa letter B. Isgutan nato ni baptism of the Holy Ghost and fire. Baptism pwede ba yan mo magsulat? Kay kaunaan mo'y makatulan. And fire. Now, this is very important. Unsa man ni? Kasagaran gagupot ani nga teaching ang mga charismatic groups. Mga charismatics. Some of them are Pentecostals. And some of them were the ecumenical movement. Nag-practice ani. Unsa man ning baptism of the Holy Ghost and fire. Unsa may belief ani sa uban nga mga groups, especially sa mga charismatic groups. Nagtudlo sila nga ang usa ka tawo makadawat sa balaang espiritu sometime after they receive Christ as Savior. So it means
ang tao nga mudawat ni Kristo, wala pa niya nadawat ang Holy Spirit. During siya nga mudawat ni Christ, wala niya nadawat ang Holy Spirit. Because ang Holy Spirit daw, madawat na niya sometime after. Muna ang usa nga ilhanan ani nga na-receive daw nimo ang Holy Spirit is speaking in tongues. Muna kinahanglan kang magsulti og mga pulong nga di masabtan. Kay mao daw na ilhanan nga nadawat nimo ang balaan nga espiritu. Paminaw, this is a heresy. This is a false doctrine. Unsa gani ng heresy? A belief or a doctrine or teaching contrary to the Bible. Nga naman, let's go to Romans chapter 8 verse 9. Open your Bible. Romans chapter 8 verse 9. This is very important. I'm teaching you doctrines. Kay kung doon na may importante nga mutubo tao, you need to grow in doctrine. Romans 8 verse 9. Okay? Are you there? Basa, ready, go. But ye are not in the flesh, but in the Spirit. If so be that the Spirit of God dwell in you. Notice the next statements. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Now, this verse tells us nga usa ka tao does not even belong to Christ. If that person do not have the Holy Spirit of God. So ang tao ni ay ang usa ka tao magbilong sa ni Christ kung kanang tawhana dunay Holy Spirit. Are you with me? Nasabtan na to ni? So salvation and the baptism of the Holy Ghost are synonymous. Unsa lang synonymous? It means kaning kaluwasan, salvation, o baptism of the Holy Ghost, dili ni bulag. It means salvation and baptism of the Holy Ghost happened the same time. Nasabtan na to? The same time. Check your Bibles in Ephesians. Wala ni sa lessons, but I want to use this verse. Ephesians chapter 1 verse 13. We're so familiar with this verse. Ephesians 1. Kung sa ito kanina, Romans 8, 9. Then Ephesians 1, 13. Kung sa ito yun, ready, basa. In whom ye also trusted. After that, you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believe. Kung sa sunod, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. So kanus ang Holy Spirit gisilyo after you heard the word of truth, after you believe. Nasabta na to? Then after you trusted. So right there, and then nga midawat ka, mituo ka, misalig ka, are you with? Gisilyuhan ka sa balaang espiritu. Nakadawat ka sa balaang espiritu. On that day, ang imong lawas na imong templo sa balaang espiritu. Amen? So dili sometime after madawat nimo ang baptism of the Holy Ghost. Dili po pinaagi sa speaking in tongues. You cannot find it in the Bible. Na kinahanglan kang mag-speaking in tongues for you to be saved. Dili na mo'y teaching sa Bible. Ang teaching sa Bible, para maluwas ka, believe on the gospel. Believe on the Lord Jesus Christ. Not speak in tongues. Amen? Now, karon, here's another thing. There is a confusion between the baptism of the Holy Ghost and the baptism of fire. Why?
kay ang mga charismatic o mga Pentecostal, ang teaching nila, kaning baptism of the Holy Ghost and fire are one. Diha ang sayo. Kay ang baptism of the Holy Ghost and baptism of fire in the Bible are two different things. Amen? Now, dimension ba ning baptism of fire in the Bible? Yes. Bautismuhan sa kalayo. Ang usa bautismuhan sa balaang espiritu. Ang usa bautismuhan sa kalayo. Now, i-mention ni sa Bible and it is only mentioned once in Matthew chapter 3. Are you following? Matthew chapter 3 verse 11. Matthew chapter 3 verse 11. Gusto ko na itong basa. Ready, go. I indeed baptize you with water unto repentance, but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear. He shall baptize you with the Holy Ghost and with unsa? Fire. So kung imong tanawon kana nga verse, there are 3 baptisms on that verse alone. And there are many baptisms in the Bible. But on that verse alone, makita na ito nga dunay tulo ka klaseng bautismo. Una, tubig. Ikaduha, Holy Ghost. Ikatulo, fire. Atong padayonon ang verse 12 because that is connected to the context. Verse 12, ready, go. Whose fan is in his hand, and he will truly purge his floor and gather his wheat into the garner, but he will burn up that chaff with unsa? Unquenchable fire. Listen, kabalo ka, ang fire sa verse 11 is connected to the unquenchable fire in verse number 12. Nasab na to? Okay. Now, this is John the Baptist ang nag-mention ani. And so John the Baptist spoke of, when he spoke of Christ burning sinners in unquenchable fire. I mean now, the only time a person is baptized in fire, are you with me? Is when a person will be cast into the lake of fire. Alright? Are you with me? Kami now, ang naluwas, ang believers are baptized with unsa? The Holy Ghost. Ang what naluwas will be baptized by fire. And that is the lake of fire. Because the word baptism means you are going to be immersed. So kanang fire diha, paminaw, dili tao na nga nagkalayo ka sa imong pagyaw-yaw og speaking in tongues. The word fire there speaks of in judgment. Amen? Revelation 20 verse 14. I think we know this verse already. Sige, ingon. Sa Revelation chapter 20 14. Really go. And death and hell were cast into the lake of fire. This is what? The second death. Verse 15. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. The Bible is very clear. Yes, amen. Ang Matthew chapter 3 verse 12 nga atong gibasa, unquenchable fire, kalayo nga dili mapalong. Amen. Asa man dapitan ng kalayuhan nga di mapalong nga gi-describe sa Bible? Unsay tawag ana nga place? Hell. Impierno. Amen?
So diri ang problema sa mga charismatic groups. Kay ang baptism of the Holy Ghost and fire, giusa man na nila. Arne? Dili na usa. Giklaro na sa context. Amen? That talks about these people nga wa nagrepent, wala mituo, wala midawat, wala naghinulsol. There will be a judgment coming for those people. Okay, so nasabtan na to? Namoy nasabtan? Amen. Oh. Kaya na ito sa kadlaw, makasugat mo ani, makadungog mo, makapaminaw mo, makastorya mo, maybe og mga tao nga ingon ani ang teaching. Mo nang importante nga masabtan ang context. Oh. No? Lisod kung magtuon ka sa Bible, unya ang imong pamaagi is proof text. Kana bang mukuha ra kag usa ka bersikulo and that is mauna na siya. Dili mao. Dili mao ng proof text. You have to learn the context. Alright. Amen? Amen. Oh. Okay. Another nga atong tun-an karon, humana ta sa letter B. Na ay mga pipila sa letter B nga I think dili necessary nga ingon ana ka important kayo or ka issue kayo. We'll go to letter C. Unsay letter C? Atong tun-an ning Calvinism. Unsa man ning Calvinism? Alright. This has been an issue to many churches, including Baptist churches. And you know what? This doctrine is very dangerous. It's very dangerous. And ato ning tun-an. So, unsa man ning Calvinism? Yung Calvinism, maunay teaching. Ngalan sa teaching nga gitudlo gikan ni John Calvin. Si John Calvin maugyoy utok ug ulo ani nga teachings or ani nga doctrine. Mo nang ang tao nga mutuo sa Calvinism, ang ngalan niya is Calvinist. Calvinist. Now, kinsa man ni si John Calvin? Si John Calvin usa ni ka reformer. Usa ni ka Protestant reformer during 16th century. And that is 1,600 years. 16th century. Unya, kani si John Calvin, ang influence ano niya is Presbyterian. Presbyterian. Muna, usa sa iyang disciple si John Scott. Si John Scott mo'y founder sa Presbyterian. Muna, ang teaching sa Presbyterian is Calvinism. O nakaistorya ko og pastor sa Presbyterian kanang diha sa Kamanha. Amigo man nga na, one time nag-visit na, naari na, nilaag na sa dali. And I asked him, what is the doctrine of salvation? Unsay inyong teaching about soteriology? What is soteriology? Soteriology, that is the doctrine of salvation. Insa, we believe in tulip. Ito. Kabalo na dayon ko, pag ingon niyang tulip, that is Calvinism. Okay, ato ning tun-an, tungod kay ang Calvinism, there are 5 main points sa teaching. Morning gitagaan og acronym na no nga TULIP. Unsa man ning TULIP? So ano pag-pronounce? TULIP. And every word, every letter rather, doon na nay meaning. Now, we'll go to letter T. Sa teaching ni sa Calvinism. Siguro kamo wa mo'y idea ani, but listen.
kung doon ay mga pastor na gani na ha, graduated in Bible College sa Katipunan, but nadala pa gani nila, na biktima pa, how much more? Ikaw. Amen? Unang, learn. Unsa man yung T? T speaks of total depravity of man. Mo na yung meaning sa T, total depravity. Unsa may pasabot ani? Ang teaching aning total depravity, this is a false doctrine. Nagtudlo sila, mo ni pagtulon ni John Calvin, nga ang tao is depraved. Nga wa gud sa bisag 1% nga makakita sa iyang kahimtang nga siya makasasala. That is what total depravity means. So ang tao di gyud sa makabalo nga siya makasasala. Di gyud sa makatawag sa Ginoo. Listen, tinuod na that all men are natural born sinners. Makasasala tang tanan, na tao tang tanan makasasala. Romans 3:23. Yes, right. Sige ingon, for all have sinned and come short of the glory of God. Romans 5:12, wherefore as by one man sin entered into the world, and so death came upon, so death passed upon all men, for that all have sinned. Tinuod na siya. Kasasala kang tanan. Ingon ang Psalm 51 verse 5, napatas taguangkan sa atiyan sa atong mama, gipanan mong punta, gisampun ta kuyog uban sa sala. Amen? But listen, it is also true that God commands all men to repent and to receive Christ. Acts 17:30. Acts 17 verse 30. Acts 17 verse number 30. Alright? Are you following? 30 and 31. Ready, basa? At the times of this ignorance, God winked at, but now commandeth all men everywhere to repent. Unsay gisugo sa Ginoo nga ang tanang tao sa tanang lugar maghinulsol. So kung tinuod na nga ang tao 0% nga unconscious yun sa wag yun sa kalibutan, di sa kabalo, di sa kakita nga sa makasasala, unsaon man niya paghinulsol. Right. Amen. Amen? 32. 31. Because he hath appointed a day in that which he will judge the world in righteousness by that man whom he hath ordained, whereof he hath given assurance unto all men, in that he hath raised him from the dead. Another verse, 1 John 3:23. 1 John 3:23. Are you following? 1 John 3:23. This is very important. 1 John 3:23. Basa ta, ready go. And this is his commandment, that we should believe on the name of his Son Jesus Christ, and love one another as he gave us commandment. Unsay commandment sa Ginoo? That we should believe. Unsa tayo unang sugo? Repent. Ikaduha, believe. Oh, that's clear. Luke 13:3. Luke 13:3. Di na lang ako isulat na diha. I do not know if you are writing. But nindot maanan tag magsulat mo. Luke 13:3.
Ready? Verse 3. I tell you, nay, but except ye repent, ye shall all likewise perish. Paminaw, tinuod na nga ang tao tungod sa iyang magkamakasasala, he is depraved. Amen? He is depraved. Kung saan ang word nga depraved? It means ang tao tungod sa sala, he is spiritually, he is mentally, he is intellectually, and he is morally corrupted. Tungod sa sala. Amen? Tinuod na tungod sa sala ang tao, immoral, wicked. But listen, dili ingon ana ka-deprave ang tao that he has no free will of his own. Amen? Okay now, God is a just God. God is a fair and just God. Kabalo ka, sa dihang, paminaw, sa dihang i-create sa Ginoo ang tao, gitagaan niya free will ang tao nga mupili between right and wrong, between sin and not sin, to obey or to disobey God. Gitagaan sa Ginoo og built-in nga free will ang tao. Amen? Di ba unfair o unjust paminawon sa Ginoo nga gitagaan sa nimong free will unya wa say opportunity nga mopili. That's why when God created man, gibutang niya sa Garden of Eden, dunay choice ang tao. Dunay ang tanang kahoy ipakaon, but there was one, the tree of the knowledge of good and evil, nga gidid-an sila sa Ginoo pagpakaon. So, man has its choice. If he will obey God or disobey God. Amen? Kay di man yun na mahitabo nga ang Ginoo dunay injustice o unfairness. God is fair and just. So kung gitagaan kas Ginoo og free will para mo pili, unya usa ra mo'y imong pilian, usa na nimo pagpili. Amen? Kaning sample kani Kristohanon ka. Kung ingon ana ka ka-deprave tungod kay makasasala ka, listen, di ka kaabot og simbahan. Kay kaning pag-antog simbahan, pagpili man eh. Kung di pud ka moantog simbahan, pagpili gihapon na. Amen? Choice gihapon na. Mangalagad ka, choice gihapon na. Muhimo kag maayo, choice na. Amen? Hello? Dili man na tinuod na ingon ani naman gud ko pagkaanak inborn man gud ni nako. Dili oy. That is the effect of your choice. Amen. Pwede man ka mo pili og klase nga kinabuhi. Amen? Unsay gusto nimong kinabuhi? Kinabuhi nga puno sa kagubot, kasakit o kaguliyang, problema o kasubanan? Then pili unsaon nga mayunana ka. Yes, amen. Amen? So, paminaw, kani nga teaching, this is evil doctrine. Are you with me? This is your wrong. Teaching mo bitaw ng abot niya tani sa usa nga ilang gituuhan. Abot ta. We'll go to pag-abot na sa iyo, di na tuunhan. Tanaw gunin first 2 Peter chapter 3 verse 9. 2 Peter chapter 3 verse 9.
Okay? 2 Peter 3 verse 9. Basa. Basa tatanan. Ready? Go. The Lord is not slack concerning His promise. The some men count slackness, but is long suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Gusto ang Ginoo nga ang tanan maghinulsol. Gusto ang Ginoo nga ang tanan maluwas. Amen? Now, kinsa man nga part ning repentance? Sa Ginoo or sa tao? Kinsa man ang kinahanglan maghinulsol, ang Ginoo or ang tao? Ang tao. Amen? John 1:12. I can memorize ang taan niyo. Ready, go. But as many as receive Him, what ay bulay? To them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Kinsay mo receive o mabilib? Ang tao. Amen. Amen? Kaya ang teaching aning total depravity, di ka makadawat sa Ginoo. Di ka makatuo sa Ginoo nga ikaw ra. Munang kinahanglan sa kang i-regenerate. Regeneration must come first before salvation. Confusing kaini nga doctrine. Another verse. John 3:16. I memorize tayo niya. Ready, go. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Kinsa man ang whosoever diha? Aw. Amen? O, ang tao mo ay gisugo nga mutuo. O, nang paminaw, total depravity is a heresy. Unsa ganinang heresy? A belief or a doctrine or a teaching contrary to the Bible. Mao ni gikutan nga mga doktrina ron sa uban nga mga Baptist. But usually nga gagunit ani is the Presbyterians. But karon dili na lang Presbyterians. Apil mga Baptist. Adto ta sa letter U. Unsa man ning letter U? Ha? Wag may kalibutas kay kalibutan. Unsa ang letter U? Ang buti mo pa, sorry ko may nagtudlo. Unconditional election o dirita mga isbutan nyo. Unconditional election. O sa may pasabot, anak pastor, heresy gyapon ni nga teaching. Kabalo ka, gituis nila. There are two main passages na gituis ani nila. Ephesians chapter 1. Diha nagabis lang kanunay sa Ephesians chapter 1. Verses 4 to 5 o kaning Romans 8:29. Kaning predestined, called, predestinated. Diha na yun nila. Diha na yun sila kutob. O sa may teaching ani. Ang mga Calvinists, si John Calvin nagtudlo o nagtuo na ang Diyos way back before Genesis 1:1. Doon na siya'y gipili. Doon na siya'y gipili nga muadtog langit o muadtog impierno. Kaluoy nimo kung wa ka na apil o kapilian. Yes. Amen. Hello? Tanawin ko na itong Ephesians 1:4.
Ephesians. Huwag yun tayo kalibutan. Kamu, huwag yun may kalibutan na yung mga teachingan, di ba? Amen. Sa una, huwag kita. Yes. Kung una-una sa una, makakwarta na ta. Okay na. Amen. Hala na kung sa mo dia. Oh, but you know what? The most important part sa itong kinabuhi is our spiritual life. Yes. Spiritual life. Verse 4, ready go. According as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. 5. Having predestinated and us unto adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Now, doon na i-choose. So sa may pasabot aning unconditional election, this teaching totally ignores the free will of man to choose for themselves. Tungod kay naanay gipili ang Ginoo, paminaw, di na ka pwede mo pili. Kaluoy niyo, so bisan mo sa kung dahil ni mong sugi-suwinin ka, kunya, wag yun ka gipili, di yun ka pwede maluwas. Bisan ba, Ginoo, akong ka pilingon, dawaton ka na ko, tuwan. Dili pwede kay naanay gipili ang Ginoo. Do you see how evil this doctrine? Yes. Amen? So ang Ginoo kaning word diri daw nga chosen, elected, predestinated. Ang Ginoo supposedly nag-decide na kinsay moadtog langit, moadtog impierno before anyone was ever born. Wa pay natawag. The word is before the foundation of the world. Kana naman yung ilang pupusan. But look at that. As He had chosen us in Him. Wala niyo nag-chosen ra kutob. But in Him, kisa man ang Him. The Lord. Amen? Before the foundation of the world. Pamina, kung imo nang tanawon ka ng before the foundation, tanawon ko ng Romans 8:29. I want to connect this. Kaya mo man ni kasagaran gamiton, I can see all the debates that they had. Tanawa? For whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. The word foreknow talks about the foreknowledge of God. God is all-knowing. Yes, Lord. Kung sa may pasabutan ng all-knowing, it means past, present, future. Kabalo ang Ginoo. Are you with me? So kaning election din kaning word nga chosen din listen, this very important. It is connected to the foreknowledge of God. Because God is an all-wise God. God is an omniscient God, all-knowing God. Kabalo na ang Ginoo in His foreknowledge, kinsay maluwas og dili. Kabalo ang Ginoo kinsay mudawat og dili ni Kristo. Amen. Pero ang kaluwasan, there's another verse. Ano na to? 1 Peter 1:1-2. Peter 1:1-2. Basa, ready go. Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. 2. Elect according to the what? Foreknowledge of God. Of God the Father. Elect according
according to the foreknowledge of God. So kani nga election, this is based on foreknowledge of God. Paminaw, God did not elect to save anyone or to damn anyone against their free will. Kinsa may naghatag og free will sa tao? God. So kung ang tao mo pili sa nga mudawat mo tuon ni Jesus Christ, nganong di man musugot ang Ginoo? Yes, right. Nasabta na to. Kabalo ang Ginoo sa tanan. Kinsay mo pili ni Kristo o kinsay dili. So God, the Father, made His elections based on that information. Amen? Wala ang Ginoo nagpili og mga tao nga muadtog impierno. O ang uban muadtog langit. Tanan nga tao gihatagan sa Ginoo og kahigayonan nga maluwas. Amen. Mao bito ng John 3:16 lang ta mag-una. For God so loved unsa? The world. Unsa man ang the world? Tanang tao. Paghatag na sa Great Commission, unsay giingon ni Christ? Go ye into all the world and preach. Unsay sunod nga word? Some? Elected? All. All means all. Tanan, ang tanang tao gi-oferan sa Ginoo kaluwasan. Pero paminaw, dili man gyud tanang tao mudawat. Dili gyud tanang tao maluwas. Kay di man tanang tao mudawat ni Kristo. Yes. Di man tanang tao gituohan ni Kristo, si Kristo. Yes. Doon na mo'y nakatunan. So this is, unsa? Heresy. Amen. We'll go to letter L. This is Kasi pasabot aning letter L. Patay gamitan. Ha? Letter L means spelling. Ano ba mo spelling na? Limited atonement. The word atonement means pagtubos. Kung sa mani nga belief, kani nga teaching sa Calvinism, nagtudlo nga only a limited number of people ang pwede maluwas. Pwede mahugasan sa dugo ni Kristo. It means, maminaw, si Kristo daw wala namatay, nagpakamatay sa cross para sa tanan. Ang gipakamatyan ra daw ni Kristo dito sa cross ang mga pinili. Kung saan man nimo pagkabalo nga pinili ka. Amen? Kanus ani mo nang hibalan? Sa dihang ikaw makadungog sa mensahe sa may balita, unya mudawat o mutuo ka ni Kristo, unya ikaw na luwas. Amen? Diha ka moingon nga gipili ko sa Ginoo. Amen? Are you with me? Limited. Can you imagine nga doktrina? Ephesians 5:25 tanawan mo ni ilang gigamit.
Ephesians 5:25. Ano? Basta, ready go. Husbands, love your wives. Okay lang, kita mo focus, anak. Even as Christ also loved the church and gave Himself for it. Ingon sila, ang gitagaan na daw ni Kristo sa iyang kaugalingon, ang gipakamatyan na daw ni Kristo, ang church ra. Na, the blood of Christ was only shed for the church. Listen, this is foolishness. Amen? Nga naman, may tanang dunay mga nagtudlo na kinahanglan kang magpamimbro o iglesia. That's the idea. Kaya kung di ka membro sa iglesia, di ka maluwas. Kaya ang ipakamatya ni Kristo, ang iglesia naman. Maunay teaching sa iglesia ni Kristo. Maunang ang kaluwasan nila, appeal ang church membership. So kung di ka membro o simbahan, di ka maluwas. Paminaw, dili baya tanang tao na membro simbahan. Yes, amen. Yes. Dili tanang luwas na membro simbahan. Amen. Ikaduha, this is worse. Dili tanang na membro simbahan luwas. Yes. Kana mo'y pait. Amen. Trahedya na siya. Nakadungog na unta kagwali, pero wa na luwas. Ang ilustrasyon anak si Judas. Amen. Niya paminaw, in the Old Testament walay church. Sulo itong mga Old Testament saints. Na impirno to sa Abraham? Wala. Amen? Unang, kanang paminaw, doctrine teaching sa Iglesia ni Kristo is a heresy. Dili na, naghatod na ko dili. Palit ko plywood. Ang driver's tricycle dahil, Iglesia ni Kristo. Yan maligya at bulat. Sa nga, simbahan dahil eh. Oo. Birahan dahil ko niya. Kaya tawhana. Gusto kayo na ibalaan ni sa Bible. Sigutan niya nga. Sa ato pa diri, Brad. Luwas yun. May ko luwas. Yan, yung mas Bible nga. Ang luwas katulad ng membro sa iglesia. Awa nito, ano? Ikaw, amo baso, mautana ko ni mo, sigurado na ka 100%, galuwas na yun ka. Sa nga, wala pa, manikamot pa ta. Pagkaro nga. Asa man din makaluwas? Pag pamimbro sa iglesia, o ka nang imong paningkamot. Kaya mo, Jakuno, magurang sa iglesia diya. Naglibog siya. Naglibog. Hindi mo ganitawa ng patugag-tugag. Isgot, discussion. Nawa, yun siya kalibutan sa Bible. Sa context. Hindi loy. Ako siyang giingnan. Katos Judas, membro to sa iglesia di. Membro sa iglesia ni Kristo di. Liso check to back. Kaya kung may siyang membro, I can show him a verse na di luwas si Judas. And that will bring us to a logic nga ang pagpamimbro o iglesia, di makaluwas. Dinhini nga idea. Paminaw mo, ayun ako mo challenge ninyo, encourage. Ama na sila sa radyo, ganis dumagiti. Di ba kanunay ning ablihan? Ang nindot pa kayo ng pagsugod, pag abot sa unahan, mura bitaw, kanang kailan mong baling, kanang mamaling ba nga, pungkot na, dako kayo na, taas kayo, unya,
na ay bulsa dito sa layo sa tumoy. Nga gurbirahon ang mga isda nga na diha, langay-langay ka, free ka diha. Pero wa kay kalibutan ang baling padong dito sa baybayon. Hinahinay kag sa kahantod na sunod ka sa bulsa. Tinola ang resulta nimo. Ingon ana, that is lipat-lipat nga teaching. Proof text, we call it proof text. Usara ka verse, kunya, na. Di na mao ang pagtuod sa Bible. Amen? Nga naman, tanawa, 1 Timothy 2:6. 1 Timothy 2 verse 6. Basa. Ready go. One time. Who gave himself a ransom. Kung saon man niron pag-reconcile. Kinsa man ang gave himself diha? Si Christ. Kinsa nang who? Si Christ. Yang gihatag yang kaugalingon a ransom for how many? For all. Amen. Not just the elect, not just the church. Amen. By the way, walay membro sa simbahan ni Kristo nga dili luwas. Amen. There are two words yung kinamasabtan. Kaning organism. And then, ang usa is organization. As an organism, walay membro sa church nga dili luwas. Tanan nga membro sa simbahan ni Kristo luwas. But as an organization, sigurado ko na ay na membro diri nga wa na luwas. Na baptize pero wa na luwas. Amen. Oh. So you see the difference? Lahi maning organism ug organization. So dili lang para sa mga pinili. Nga naman, all have sinned. So kung ang kaluwasan gitanyag lagi sa Ginoo sa pipila, ang tanan man nakasala. Amen? Christ died for all. Ingon ang Bible sa John 1:12, but as many as, dili limited. Are you with me? As many as. Susupay, receive Him. Hindi lang yun mo dawat ang tao. Amen? Oh, yan yung pag ang John 3:16. Whosoever. Whosoever. Bisan kinsa. Daghan pang mga verse. Oy, nausay kaning mga Calvinism, kaning nagtudlo ani, di nila ukbon. Kaya mo focus na lagi sila na. Pamina, kung makadungog bitaw ka, na mo apply ni mo niya. I-focus na ka ani Ephesians 1:4 and 5, Calvinism. Unya, Romans 8, verse number, 29, that is Calvinism. Diha, regular na sila focus. Kaya kung mudagan sila laing bersikulo, dili man mo yun. Yung sa una ni ato, ni panglaksion ng Bible, pilion, ibili na lang nato ng Ephesians 1. Amen. Salamat nga wata naglibog ani. Ug ayaw pagkalibog. Amen. Ang kaluwasan, whosoever. Gitanyag ni bisan kinsa. Way gipili ang Ginoo. Tanan gusto luwason sa Ginoo. Amen. Pero di tanang tao mo dawat mo to. Are you with me? In fact, nagsangyaw ta kada Sabado. Gahapon ni missionary nagkuyog ni. Dito may mga balay sa dato. Nagitaga sa missionary dito sa nasiyang sakyanan, niya na nga, di na kuha na. Di yung sa pulong man is Ginoo, sir. Di na kuha ng pulong sa Ginoo. Hindi may pamugos. Pero katong tawa na, igatubang ato niya sa Ginoo, dito sa kamangay sa Ginoo. Amen? Ingon ang Bible sa Romans, thou art inexcusable, O man. Huwag itaw makaingon nga, Lord,
Di man ko ang ngayon Diyos impyerno. Paman ko ni mo gitagaag kay gayunan maluwas. Amen? Tanan gitagaag kay gayunan. Uso kung ang Ginoo doon na rin gipili, limited rang ipakamatyan ang mga pinili ra. Ano yun? Unfair ang Ginoo. Daghan nga tuwas impyerno ang mahayon ang Ginoo. Ako kay ayong Ginoo nga. Kung diri karon imo pong gi silutan dinhi. Wa gitaw makatulisok usa ka buok bangas Ginoo sa tanan nga naa sa impyerno. Ang kinsa ka baw kag kinsa ipasulod? Yang kaugalingon. Alright? So, unsa ni? X. This is a heresy. Wala tayo time. Wali parbatana. Patay ubang himo. Isgutan na to nigtiwas ang duha o niya. Or kanus makaisgutan. Kaning letter I o letter B. Kabalo ka ang insakto, murag insakto ha. Murag insakto ra nga teaching aning Calvinism, kanilang letter P. Saan yung letter P? This is perseverance of the saints. Which, kung imo ganit ning tanawon, there is a technicality of the term. Kaya the word perseverance, paglahutay. Pero, as I look at it, maura ni murag. Murag ha? Murag insakto sa Calvinism nga teaching. Main points. But kaning I is irresistible grace. Ato niya ning isgutan unsa ni irresistible grace. Hinaot ko nga doon na tayo nakatunan.